Samot-saring tensyon nga nabubuo sa buong daigdig. Nagsisitindig ang mga bansa laban sa bansa. Napakaraming kaguluhan at sigalot ang nagaganap sa kasalukuyan, tulad na lamang ng nangyaring gyera sa Gaza, panggugulo ng mga Houthi sa Yemen, at ngayon nga ang pag-angkin at pang-aapi ng mga Tsino sa West Philippine Sea. Kung iyong iisipin, kaibigan, sa mga hidwaan na ito ay di malabong humantong ito sa isang malaking gyera at pinangangambahan ng lahat na World War III. Pero sumagi na ba sa isip mo, kaibigan, kung ano ang senaryo o ano ang mga maaaring mangyari sa oras na magsimula na nga ang World War III? Malamang ay napapaisip ka rin, at yan ang tatalakayin natin sa video natin ngayong araw na ito. Kung ano nga ba mangyayari sa buong mundo sa sandaling mag-umpisa na ang World War III. Bago tayo magsimula ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at i-click mo na rin ang notification bell button upang palagi kang updated sa mga videos na puno ng aral at kaalaman. Kung gayon, simulan na natin. Sa sandaling mag-umpisa ang World War III, malamang ikaw, kaibigan, ay nagsaswipe ng cellphone mo, nanonood ng TV, nasa trabaho o di naman kaya ay nasa kalagitnaan ng pagtulog. Habang nagbabrowse ka sa Facebook o di naman kaya ay sa TikTok, sunod-sunod na balita tungkol sa gyera ang una mong mababasa. Kaya naman sa unang 15 minuto matapos mag-umpisa ang gyera, ay ang bawat leader at presidente ng mga bansa ay sasabihan ng lahat ng kanilang mga mamamayan na huwag lumabas at doon lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Sa pagkakataong ito, malamang ikaw ay naaalarma na dahil hindi pa siguro nagsisink in sa isip mo kung totoo ba talaga ang mga nangyayari. Dahil nga sa pagkalat ng balita ay makakakita ka ng mga taong nagtatakbuhan at nagkukumahog umuwi, at ang iba naman ay tahasang pinapasok ang mga grocery store upang makakuha ng mga pagkain at mga pangunahing kailangan upang mabuhay at hindi magutom. Kasunod nito ay ang global lockdown, at sa loob ng unang 12 oras ay magsasara na ang borders ng bawat bansa. Mahigpit sa pagbabantay ang mga sundalo at kapulisan ang ipaiiral sa bawat sulok ng mga bansa. At walang sino man ang pwedeng pumasok at lumabas ng bansa sa mga oras na yun. Matitigil na ang biyahe ng lahat ng uri ng transportasyon, mapabarko man yan o eroplano o maging mga sasakyang panlupa. Dahil sa tumitinding tensyon, mag-uumpisa na mag-alala ang sangkatauhan sa mga nuclear weapon na kagamitan ng mga malalaking bansa, na siya namang alam nating lahat na lubhang mapanganib sa ating mga tao. Siguro, kaibigan, mas matinding overthink pa to kaysa sa pag-overthink mo sa iyong kasintahan. Marahil ay alam nyo naman siguro ang kapasidad ng isang nuklear, sapagkat kaya kang burahin ito sa loob lamang ng isang segundo. Sino ba namang hindi mangangamba dito, di ba? Pagkatapos ng isang buong araw ay mag-uumpisa na mga bilyonaryo at mga makapangyarihang tao na pumasok sa kanilang mga underground bunker. Para sa iyong kaalaman, kaibigan, ang mga underground bunker ay isang matibay na taguan o napakalaking silid sa ilalim ng lupa na may matibay na pader upang protektahan ng mga tao sa loob nito mula sa mga bala o bomba o anumang panganib na darating. Kadalasan sa loob ng bunker ng mga bilyonaryo ay punong-puno ito ng mga napakadaming mga pagkain, tubig, at meron ngang ang iba pa ay may sariling taniman. Siguradong pag nasa bunker ka ay di mo ikakabahala ang pagkain kahit sa loob ng mahabang panahon pa na hindi ka lumabas dito. Kaya naman maiiwan ng mga normal na tao na kagaya natin dito sa labas upang depensahan ang ating mga sarili sa anumang banta sa ating mga buhay. At tayo ay nakatayo lamang sa ating sariling mga paa kung paano tayo mabubuhay, sapagkat wala ng ibang tao pang tutulong sa atin. At pagkalipas naman ng 2 araw, mga kaibigan, ay mapuputol na ang lahat ng uri ng komunikasyon. Wala ng internet at social media na magagamit ang mga tao. Kaya kung may mahal ka sa buhay na malayo sa iyo, ay siguradong hindi na kayo makakapag-usap at makakapag-update sa isa't isa.
Kasunod ng pagkawala ng mga komunikasyon ay ang pagdilim ng buong daigdig sapagkat babagsak na ang mga planta ng kuryente sa kadahilan ng wala ng mga tao para magbantay nito. At pagkatapos ng 3 araw, ang unang nuklear ay ginamit na. Magdudulot naman ito ng paghiganti ng mga bansang maaapektuhan sapagkat kung bobombahan ng nuklear ang isang bansa ay di maaaring hindi sila gaganti sa mga gumawa nito. Kaya naman ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng chain reaction at di malabong mapuno ng bomba nuklear ang buong mundo. Kaya naman sa oras na mangyari ito, ang mundo na kinalakihan natin at nakikita natin ay biglang mag-iiba at magbabago sa ating paningin panghabang buhay. Kung sa mga sandaling ito ay nakaligtas ka pa talaga sa mga bombang nuklear na nangyari, ay narito mga sunod na kaganapan. Makalipas ang 4 na araw, ang buong kapaligiran at ang hangin ay magiging polluted na kahit ang sinag ng araw ay hindi natin makikita na siya namang magbibigay ng mga matitinding kahihinatnan. Makalipas ang 1 linggo, buhat na magsimula ang gyera mga kaibigan, ay ang food production ay tuluyan ng mahihinto at mawawala sapagkat wala ng kahit ano pang makinarya ang gagana para makagawa ng pagkain sa mga sandaling yon. Kaya naman ang global food chain ay tuluyan ng magko-collapse at nasa 2 bilyong katao ang maiiwan na walang kahit anumang pagkain. Sa madaling salita, kung ikaw ay nakaligtas nga sa bomba nuklear, ay maaari ka namang mamatay sa gutom. Kaya naman makalipas ng 1 buwan mula ng sumiklab ang gyera, ay masisira ng ozone layer ng ating mundo. At paglipas ng ilang taon, ang mga halaman ay tuluyan na ding mamamatay at wala nang matitirang kahit na anong may buhay pa dito sa ating daigdig. At paglipas ng libo-libong taon, ang mundo ay mag-uumpisa na sa rebuilding process at wala nang kahit anumang bakas na tayo ay nanirahan dito sa ating daigdig. At yan nga mga kaibigan ang maaaring kahinatnan kung mag-uumpisa ang World War III. Paalala, ito ay isang senaryo lamang at for entertainment purposes only. Anong masasabi mo kaibigan? Ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.